Panginoong Jesus nung tinetempt siya ni Satan. Man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out of the mouth of God. At yung salita po ng Diyos, not just bread, but it's also sweeter than honey, according to the scripture. At kapag we find ourselves na down, discouraged, parang nanlulumo tayo, you have the Word of God to encourage you. You have the Word of God to help you, lift you up. So, ganun lang naman po yan. Kapag masaya kayo, malungkot ako. Pag malungkot naman kayo, masaya naman ako. Okay. Alright, Romans chapter 14, verses 16 to 20 this morning. Romans chapter 14, verse 16 to 20. 3 weeks in on the book of Romans 14 at tayo po ay mamayang hapon, matatapos po natin itong chapter na to. So Romans chapter 14 verse 16 to 20, babasahin ko po sa inyo. I know and am persuaded by the Lord Jesus there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let then, verse 16 pala, no? Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace, enjoying the Holy Ghost. For he that in this thing serveth Christ is acceptable to God, and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. For meat destroy not the work of God, all things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. Right? So the title of this message this morning will be Follow After Peace and Edification. Follow after peace and edification. Tayo po muna ay sumangguni sa Diyos sa panalangin. Salamat o Diyos sa umagang pinagkaloob po sa bawat isa. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po Panginoon sa mga hamon ng buhay na meron po ang bawat isa. Dalayan ko po na kami po ay matutunan naming mabalanse po ang araw-araw po namin mga ginagawa tungo Panginoon sa ikapupuri nyo, ikaluluwalhati po ninyo. Kami po Panginoon ay araw-araw napakarami pong distraction, napakarami mga bagay na umaagaw na aming atensyon, para hindi po namin kayo maisip, hindi po namin mabisita ang aming mga Biblia, hindi po namin kayo makausap sa panalangin, pero o Diyos, i-align nyo po ng maayos ang aming puso't isipan, na matutunan po namin, Panginoon, na kapag kami po ay nananangan sa laman, na makita namin na ito po ay unprofitable and vain. Tulungan niyo po kami na magmanangan sa Espiritu at mamuhay po para po sa inyo pong kaluwalhatian. Sa po lahat ng po rin pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So verse number 16, so nabasa ko po lang hanggang from 14. Paano pa naging 16 yung 14? So verse 16, let not then your good be evil spoken of. So sabi ng talata, huwag nyong hayaan na yung kabutihan nyo, ang tingin doon, masama. Okay? Let not then your good be evil is spoken of. So this statement, in verse number 16, tandaan natin, the statement of instruction came about after the declaration of verse number 15. So, pagkatapos mabanggit sa verse number 15, ano yon? Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. So pagkatapos mabanggit po yung statement na yon, nabanggit yung verse number 16. Ano po? Na kung saan sinabi doon, let not then your good be evil spoken of. Punta kayo ng 1 Corinthians chapter 8. And I'll try to explain to you, to give to you this truth, mga kapatid. Napaka-importante pong matutunan bilang mga mananampalataya. Masarap pong matuto ng Biblia, masarap pong lumalim sa salita ng Diyos. Pero ito pong bagay po na ito, kapag hindi po natin ito natutunan, mawawalang kabuluhan yung natututunan natin. Mawawalang kabuluhan yung kahit gaano kapakadaming kaalam sa Biblia. Mawawalang kabuluhan kapag itong mga bagay po na ito, nineneglect po natin. So sabi niya dito, 1 Corinthians 8:11, direct cross-reference yan, mga kapatid. And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died.
Sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng kaalaman mo, okay, magpe-perish. Sabi niya, magpe-perish yung kapatid mong mahina for whom Christ died. Bakit po kaya, nabanggit ito ni Pablo, sapagkat alam ni Pablo po, mga kapatid, and the Holy Ghost bearing witness, sa salita naman ito ng Panginoon, na merong mga Kristiyano na matututunan ng salita ng Diyos, mag-aaral ng salita ng Diyos, o lalalim sa salita ng Diyos, pero lack of care sa ibang mananampalataya. Wala pong kalinga, wala pong pagmamalasakit sa iba pong mga kapatid sa pananampalataya. So, posible pala yun, na tayo ay ligtas, parehas na tagapagligtas naman nagligtas sa atin, parehas na dugo ni Kristo, nagbayad na ating mga kasalanan, pero yung care ng isa para sa isa, pwedeng magkakaiba. Pwedeng hindi magkakatulad. Kagaya dito sabi niya sa Romans 14, mga kapatid, destroy not him. So yun yung warning ni Pablo, huwag mo siyang sirain sa pamamagitan ng iyong meat, for whom Christ died. And of course, may relationship itong sinasabi niyang meat na ito doon kasi sa mga things offered unto idols. Ano yung mga binibigay niya sa Diyos-Diyosan yung panahon po na yun. Kaya sabi niya, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Kaya sabi ni Pablo, let not then your good be evil spoken of. Let not then your good be evil spoken of. Mga kapatid, having knowledge, yung pagkakaroon po ng kaalaman and desiring to grow in this area, yung kagustuhan nating lumago po sa parte po na ito, sa kaalaman, sa knowledge po, wisdom, sa salita ng Diyos, ay hindi po sinful. Hindi po sinful yun. Kapag may desire ka na, ay gusto ko pang matuto ng Biblia, ay gusto ko pang lumalim, gusto ko pang malaman itong mga bagay na ito. Hindi po masama yun. Ano po? At sa Biblia, it is supported wholly na dapat talagang dumami yung nalalaman natin, lumalim tayo sa salita ng Diyos. So, bibigyan ko yun ng 3 talata, Colossians 2:3. Colossians chapter 2 verse 3. Bibigyan ko yun ng 3 talata wherein knowledge, okay, yung kaalaman is, ano bang word natin dito? Ang kaalaman ay expected, siguro, na magkakaroon ng isang Kristiyano, o desire ni Pablo na magkaroon ng knowledge ng isang mananampalataya. Colossians 2:3, itong sabi niya, in whom, sino tinutukoy? Si Kristo, are hid all the treasures of wisdom and knowledge. O, nakanino po? Nakanino yung imbakan ng kaalaman at karunungan? Kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, kung against ka sa knowledge, against ka kay Kristo. Si Kristo sa kanya imbakan In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So, hindi po masama ang kaalaman. So, pangalawang verse, Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10, habang tinuturo ni Pablo, habang sinasabi ni Pablo yung kanyang testimony, nabanggit niya yung kagustuhan niyang makilala pa si Kristo. Verse 10, ano pong sabi dito? That I may know Him and the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. So, dito naman sa Philippians 3, sabi ni Pablo, gusto ko pang makilala si Kristo, that I may know Him. Amen. So, pangalawang beses, sa mga talatang babasahin natin, we are proving that knowledge is not bad. Okay? We are proving that knowledge is good. Okay? So, sa Philippians chapter 3 verse 10, that sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. So, dun po sa talata na yon, ini-encourage yun yung hinahanap kong salita kanina. Ini-encourage ni Pablo, okay, tayo rin naman, we have beseech, na mas lalo pa dapat makilala natin si Kristo. So, sa anong pamamaraan? Knowing Him. So, knowledge na naman. Pangalawa, sa pangatlo. Colossians chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. Tignan nyo yung prayer niya. Prayer ito Tignan po natin yung panalangin ni Pablo sa kanila
ng mga taga-Colosas at maging po sa atin. Ano po yung kanyang panalangin? Colossians 1:9. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Tama, prayer. So hindi siya tumitigil na manalangin para sa kanila. Na ano yun, Pablo? And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. So, apparently, obviously, mga kapatid, ang knowledge po, ang kaalaman po sa salita ng Diyos, ay hindi po masama. Knowledge is encouraged, knowledge is appreciated, knowledge is expected sa isang mananampalataya. Gusto ng Panginoon, lumago yung mananampalataya na yon. Ang knowledge po ay kinakailangan para lumago po yung tao na yon. So, ang knowledge po hindi po masama. Ano po? Ang knowledge po ay hindi po evil. Ano ang mali? Bakit pinupoint natin Paul ngayon? Ano ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na mali pagdating sa knowledge? Hindi knowledge, kundi yung paggamit nito. Sa anong pamamaraan? Kapag ang knowledge, okay, knowledge without charity is destructive. Okay? Knowledge without charity is destructive. Kapag tinanggalan mo ng virtue na ito, kapag tinanggalan mo ng charity yung nalalaman mo, yun yung sinasabi ni Pablo na, destroy not him with thy meat, to whom Christ died. Okay? That through thy knowledge shall thy weak brother perish, to whom Christ died. At mamaya, papaliwanag ko po sa inyo, bakit paulit-ulit at ba't si preacher paulit-ulit to linggo-linggo? Nababanggit niya yung word na yan. Charity. Kasi mga kapatid, minsan sa aking buhay, hindi ko alam kung kulang ako nito o wala ako nito. Okay? At dahil doon, anong naging result nun? Destruction. Division. Ano po? Kapag wala nito ang isang mananampalataya, ang resulta po ay strife, envy, division. Yun po yung maging resulta. Kaya, napaka-importante ito. Kaya, binibigyan ko itong emphasis. Kasi parang kung gusto nating lumago tayo, kung gusto natin tayo po ay sama-sama magtutulungan para sa gawain ng Panginoon, tanggalin mo to, magkaroon tayo noon. Piligro tayong lahat. Magpapayabangan lang tayo dito eh. Okay? Magpapataasan lang tayo dito. Pero kung meron tayong ganito, ano po? Kakaroon ka ng pangunawa sa bawat isa. At malalim na pangunawa sa bawat isa. Ano po? Kaya gusto ko po ipaliwanag yan. Gusto ko pong i-emphasize yan. Sabagat nabanggit din po sa Bible na ang bond of perfectness. Ano ang senyales ng isang tao, isang mananampalataya ay mature at perfect, sabi ng Biblia. What is the bond of perfectness? Charity. Huwag mo sasabihin sa akin na malago kang Kristiyano kung wala ka nito. Huwag mo sasabihin sa akin na matagal na ako sa church, di ba? Masigasig akong Kristiyano. Kung wala ka nito sa buhay mo, kahit gaano pa tayo katagal, kahit gaano pa tayo katagal, sabi ni Pablo, I am nothing. I am nothing. So, yun po yun, no? So, what was warned about knowledge ay yung uncharitable use of it. Yung wala kang charity pagdating po sa knowledge po na ito. So, what are the damaging effect ng pagkawala ng charity or the absence, o pagkakulang o pagkawala ng charity sa buhay ng isang Kristiyano? So, susulat ko, meron ako dito 3 eh. Ano po? Kapag nangyari to, knowledge without charity, 3 bagay po ang gusto ko po sa inyong ibigay na posibleng mangyari. Sa verse number 15, destruction of a brother. Romans 14:15, destruction of a brother. Verse 15 yan, ha? Romans 14 naman pinag-aralan natin, kaya B, 15 lang. Okay. So B, perishing of a brother.
Saan ko na? Sa 1 Corinthians chapter 8. Verse number 11. Tapos C, yung kapatid na natisod, di ba? Brother stumbled. Made weak. Okay. Buti na lang may charity kayo, no? Tinitiis niyo yung sulat ko, no? So, verse number 30. Sa tatlong bagay that will happen, will eventually happen, if a Christian is without charity. So, isang mananampalataya, may nalalaman siya, you have knowledge, you have doctrine, pero wala siyang charity, itong tatlong bagay na to, sooner or later, mangyayari. Magaganap. Okay? At if we will look back sa nakaraan, I could testify that I have lack or absence of charity. Or kulang lang tayo sa, di ba? Kulang sa gantong sa charity. Kaya naman, this resulted. Okay? Ito yung naging resulta dahil wala ako nito. Okay? Kapag tayo po ay wala po nito, ito po magiging resulta. Preacher, bakit madidestroy yung brother kung ako ay walang charity? Kasi yung nalalaman mo, pwede mong gamitin, maging makasarili tayo na yung kalayaan na meron tayo, gamitin lang natin para sa ating sarili. At hindi natin isipin yung kapakanan ng iba pong mananampalataya. Ano po? Meron tayong mga basic example na lamang po mga kapatid, meron tayong nalalamang verse. Verse pa. Ulitin ko medyo top hit yun. Kaya ulitin ko na lang. Diba? Naalaman mo yung verse sa Corinto na if a man have long hair, it is a shame unto him. So alam mo yung verse na yan. Alam mo yung verse na yan. May pumasok dito. Mayroong long hair. Lalaki. Diba? Paparinig mo pa talaga eh. Preacher, diba? Sabi niya. If any man have a long hair, it is a shame unto him. Papahiya mo pa yung tao. So, dinidestroy mo. Ano po? And possibly, because of doing that, it could result to be perishing of a brother. Perishing of a brother. O, paano magpe-perish? O, lumipat na lang sila ng church. Na-perish na sila. Nawala na lang sila. Diba? So, see, brothers stumbled or made weak. Pwedeng manghihina po sila dahil din naman sa atin pong action, sa atin pong attitude, sa atin pong ginagawa. Ano po? So, knowledge without charity, ito pong tatlong bagay po na ito ang mangyayari. Ako po natin. So, kapag tayo po bilang mananampalataya ay ginamit natin yung kalayaan na meron tayo, liberty, na meron po tayo sa atin para lamang po sa ating sarili, ito po mangyayari. Okay? At di po yan maganda dahil mamaya, mababasa natin, di ba, anong verse paborito natin? Study to show thyself approved unto God. Gusto natin yun. Kasi, kapag aral tayo, mapatunayan natin na tayo ay approved ng Diyos. Pero maliwanag sa Romans 14 kung paano maging katanggap-tanggap sa Diyos. Nakasulat, maliwanag. At pag binasa natin yun, nawa, mag-reflect tayo sa ating sarili. Ano po, makita natin, ano po yung kailangan po nating i-improve pa. Ano po yung kailangan nating i-adjust pa sa atin pong mga ugali, di ba? Sa atin pong mga ginagawa. So, meron ako ditong mga quotes. Ano po? Quotes. Hindi po magkaparehas ang love sa charity. May similarity pero hindi po magkaparehas. Bakit? Kasi when love fails, charity endures. Okay. When love fails, charity endures. So kahit ang pag-ibig pwedeng sumuko na eh. Pero ang charity magpapatuloy yun. Yun ang kaibahan niya. When love fails, charity endures. Kaya charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, not puffed up, that not babe itself sin, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, rejoiceth in the truth, beareth all things, endureth all things, hopeth all things. Diba? Yung mga bagay na yun. So, kapag ang pag-ibig pumasok sa puso ni Numan, hindi, iba yun, kaya balagtas yun. Ano po? Kapag ang pag-ibig po ay sumuko, ang charity po, kayang-kaya niyang tiisin pa. Ano po?
So yung pag-ibig suko na, no? Pero yung charity, nandyan pa din. Ganun katindi yan. Kaya, ganun na lamang ang ganun yung description nito. Kaya tinawag sa Bible, bond of perfectness. Kasi kahit sumuko na yung pag-ibig, nandun pa din. Okay. Pangalawa, charity hopes when all hopes are gone. Kahit mawala na yung pag-asa, yung charity, umaasa pa din. Hope at all things. Kung babasahin yung charity, 1 Corinthians 13, hope at all things. At pangatlo, ating mga nalista, charity takes the burden of the ministry with a smile and without hypocrisy. Charity takes the burden of the ministry with a smile without hypocrisy. So kahit mahirap po sa gawain po ng Panginoon, ang tao po na meron at taglay niya yung charity, nakangiti pa din po siya at maglilingkod sa Panginoon, di po nagrereklamo. Ano po? So yun po yung nagagawa po ng charity. Kaya napaka-importante na taglay po yan ng bawat Kristiyano. Napaka-importante yung taglay. So punta na tayo 1 Corinthians 13. Yung kanina, nag-allude pa tayo doon paulit-ulit. Pero 1 Corinthians 13. Napaulit-ulit ko to yung talatang ito. 1 Corinthians 13. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Mga kapatid, ulitin ko po, knowledge is not bad. Di po masama na marami tayong malaman, di po masama na marami tayong nalamang doctrine, malalim tayo, alam mo yung mga dispensational context, mga covenants, alam natin lahat ng mga bagay na yan. Ano po, yung mga deep things, alam mo din, di ba? Yung mga sons of God, Genesis chapter 6. Walang problema, alam natin yung mga bagay na yan. Pero, if we are without charity, ang sabi ni Pablo, again, I am nothing. Sinasabi mo na, alam mo ang Biblia, marami ka nalalaman, pero ang tingin sa'yo ng kasama mo sa bahay, wala kang pinagbago. 1 Corinthians 13. Nalalaman natin yung salita ng Diyos, or ang dami nating alam na verses, kahit madami ka pang alam na verses. Amen? Kahit marami pa tayong alam na verses, pero ang pag tinanong natin yung kasama mo sa bahay, o kamusta sa ganito? Ay, ganun pa rin, walang pinagbago. Di pa rin mautusan. Diba? Tamad pa din. Though you have all faith, so that you could remove mountains. Diba? And have that charity. Sabi ni Pablo, I am nothing. Grabe, bigat. Ano po? So, hindi lamang pala sa gawain ng Panginoon, hindi lamang pala ito labanan ng nalalaman. Ano po? Jesus is God. Okay? He is the Son of God. He's the same yesterday, today, forever. The beginning was the Word was in God, the Word was God. So, He was at the beginning with God. There are three record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost. These three are one. Alam mo yung mga verse na yan. Sa ulo mo yung mga verse na yan. Pero, sa buhay natin, hindi makita si Kristo. Sa buhay natin, hindi makita, hindi mag-manifest yung pinipreach natin ng Kristo. Ano po? Sabi ni Pablo, I am nothing. I am nothing. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor. So, naging vlogger ka pa. Namimigay ka ng mga pera sa kahit kanino. Though bestow all my goods to feed the poor. So, nagpapa-community pantry ka. Ano po, pag nagkabaha, mapakain ka sa mga kapitbahay nyo. And though I give my body to be burned. So, martir ka pa para kay Kristo. Gaya nila William Tyndale, di ba? Nakagapos ka pa ganyan, tapos sinusunog ka hanggang mamatay. Sabi niya, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. It profited me nothing. So kahit pala
yung pinakamalala na, mag-sacrifice ka na para kay Kristo. Yung mga matay ka na para kay Kristo. Pero, dahil wala kang charity, ibig sabihin, ginagawa mo lang yun para sa sarili mo. Dahil wala kang charity, ibig sabihin, hindi mo iniisip yung ibang mananampalataya. Ang sabi ni Pablo, walang pakinabang. It profited me nothing. Ano pang kasunod? Charity. So ngayon, i-explain niya na. So biniliwanag niya yung, kapag wala kang charity, ito ka. Wala ka. I am nothing. Okay? At wala pakinabang. So susunod doon, pinaliwanag niya, dinescribe niya. So preacher, ano nga yung charity? Ano bang kayang gawin ng charity? At grabe naman si Pablo. Tinawag niya pa yung bond of perfectness. So ano po ba yan? Charity suffereth long. Charity suffereth. Purihin ng Diyos yung mga magulang may charity. Bakit? Kasi sa mga panahon na ang mga bata ay hindi marunong sumunod, isipin mo, tinitiis pa rin lang. So, isang katangian yun. Charity suffereth long. Amen? Charity suffereth long. Hindi ito yung tinitiis mo yung boses ng nanay mo na sinasabihan ka maghugas ng plato, hindi yung charity. Ano po? Kasi kung may charity ka, hinugasan mo na yun para hindi na siya magsalita. Okay? So, charity suffereth long. Itong matindi. Maraming mga tao kaya magtiis. Amen? Maraming mga tao kayang mag-suffer ng mahaba. Pero, in spite doon, sabi ng talata, is kind. Grabe naman itong charity na to. Magtitiis ka na, nakangiti ka pa. Teka, sobra na to. Suffer it long. So, yung charity po, hindi lamang tayo ay matututunan natin kung paano magtitiis ng mahaba, suffer long. Kundi, on top of that, kind pa. Ano ba yan? Diba? Ang hirap naman yan, preacher. Do you want to be more like Christ? Yan yung sinasabi ni Paul. That is becoming like Christ. Sabi mo, paano mo magagawa yun? Nakapako ka na sa krus, nananalangin ka pa, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Paano nangyari? Nakapako na siya sa krus, ganun pa yung panalangin niya. Amen? Bakit? Because Christ knows na yung mga tao na ito, ignorant eh. Hindi nila alam yung ginagawa nila eh. So dahil mahal niya sila, diba? Dahil gusto ni Kristo na maligtas ng mga tao na to, kahit pa pinako siya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakita ba natin? Charity suffereth long and is kind. Hindi lang basta magtitiis ka, kundi kind ka pa. Grabe yan, ano? Ano pa? Charity envieth not. Charity envieth not. Hindi marunong maingit tong na to, no? Charity vaunteth not itself, is not puffed up. So, hindi po nagmamalaki. Hindi po nagmamataas po ang charity. Ano pa? Verse 5. That not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. So, to add up to charity, ay wala po iba kundi yung meron siyang sensitivity, merong kaalaman na alam niyang ilagay yung sarili niya sa isang sitwasyon. Alam niyang makiramdam. Ano po? Alam niyang dapat ba ako magsalita o dapat hindi ako magsalita? Sabi ng talata, that not behave itself unseemly. Seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. So, hindi lamang mga kapatid. So, ang charity po, baka sabihin ng iba, so, mas importante pala ang charity kaysa sa knowledge. Huwag na lang ako mag-aral ng Bible, maging kind na lang ako. Diba? Maging mabait na lang akong tao. Maging full of good works na lang ako, so hindi na ako mag-aaral. Tingnan nyo, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Paano ko magre-rejoice sa truth kung di mo alam yung truth? Amen. So, ang charity po, okay, hindi po pwede, may mga katangian na pwede kang magagawa, pero para magawa mo talaga siya, para ma-manifest sa buhay po natin mga kapatid,
Hindi siya uunahin mo to, kundi dapat kapag meron ka nito, sumasabay yan. Sumasabay yan. Kasi habang mas nalalaman mo yung salita ng Diyos, dapat mas lumalalim ka sa pag-ibig ni Kristo at natututunan mo kung yung pag-ibig ni Kristo na binistow niya para sa atin, matutunan mo ring ipamahagi sa iba. At kapag natutunan natin yung mga kapatid, charity. Amen? Rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Ito yung isa sa katangian, verse 7, isa sa katangian ng charity, na binabingit ko po sa inyo kanina, na sobrang ganda. Ano po? Magkaroon tayo nitong lahat. Maganda mangyari. Bakit? Ano sabi? Beareth all things. Believeth all things. Hopeth all things. Endureth all things. Ayun, si kapatid, wala nang pag-asa yan. Hindi na talaga magbabago. Charity ang isip niya. Hindi, kaya pa yan. Yung tao na yan, talagang wala na yan. Ipagkanulong natin yan kay Satanas. Biblical pa no? Yeah? Give such an one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of Jesus Christ. So, ganun pa yung mga binabanggit mo. Sabi ni Charity, hindi. Ipag-asa pa yan siya. Hope it all things. Endure it all things. Diba? Yung asawa niyo po, di ba? Parang sasabihin na iba, hindi na maliligtas yan. Ako. Wala nang pag-asa yan. Pero ikaw, dahil ikaw may charity, meron pa yan. Meron pa yan. Hanggat may buhay siya. Habang may buhay siya, at may buhay ako. Yung pag-ibig ni Kristo magpo-flow para makita niya si Kristo sa akin. Ay, ang anak mo, di talaga magbabago yan. Ano? Yung anak mo, hindi na talaga yan matututo. Diba? Eh di kung sumuko yung mga magulang ko, eh di wala ako ngayon dito. Kung sumuko yung mga magulang ko sa akin, nung ako ay, tulisan. Eh di wala po ako sa inyo ngayon. Di po ako nagtuturo ng Biblia. Di po ako nagpapangaral ng salita ng Diyos. Amen. It just needs patience, mga kapatid. Minsan, kailangan lang talaga ng paghihintay at pagtitiis. Doon masakit maghintay at magtiis. Pag di ka nakakakita dilig ka ng dilig. Kailan ba tutubo? Kailan ka ba tutubo? Oy. Kinakausap mo para araw ng halaman mo. Kailan ka ba mamumulaklak? Diba? Parang mahirap na paulit-ulit mong ginagawa pero walang return, walang fruit, walang bunga dun sa ginagawa mo. Pero because you're doing that out of charity, mga kapatid, you're still hoping and enduring. Hope at all things, endure at all things, mga kapatid. The greatest example nito, mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos naman. Amen? Ipin mo. Kung hindi matiisin ng Diyos, kung yung pag-una pa lang na-share sa'yo ng gospel, tinanggihan mo na, namatay ka. Diba? Hindi, wala na tayo dito. Pero purihin ng Diyos, isang beses kang nabahaginan, 2 beses ka nabahaginan, 3 beses ka nabahaginan, 4, 5, nag-1 taong ka na, di ka pa rin nasisig. Pero, nung naunawaan mo na, abang tagal mo nang nakikinig, naunawaan mo ang ebanghelyo, doon ka naligtas. Isipin mo, yun ang long suffering ng Diyos. Yun ang long suffering ng Diyos. Na kahit tayo, reluctant kang masave, ayaw mo maligtas, ayaw mo sa Panginoon. Kasi nga naman, pag naligtas ka, anong sasabihin ng kaibigan mo? Anong sasabihin ng mga kamadyong natin? Diba? Anong sasabihin ng mga kalaro natin? Aba, itong si ganito, nagbabago na siya, may Bible na siya. Hindi na siya katulad namin. May iniisip natin kasi yung mga bagay na gano'n. Kapag Bible na to ngayon Iba na to But God is so patient na kahit pagkatapos mo maligtas, patient pa rin siya sa iyo. Patient pa rin siya sa akin. Diba? Supposed to be. Pag naunawaan mo yung ebanghelyo ni Kristo, na si Kristo namatay para sa iyong mga kasalanan, siya nagbayad, wala ka ng utang na babayaran, ibigay mo ng buhay mong buo Bakit? Wala na akong babayarang penalty.
Ano pang iisipin ko? Magaling ko daw sa Panginoon. Pero ngayon, ganun ba yung nangyari? Hindi. Pag na-save, pupo lang muna. Yeah. 1 taon, 2 taon, walang nangyayari. Pero ang Diyos, patient lang. Patient lang. Baka kaya natutulog siya kasi may gagawin ng Diyos na napakagaling sa buhay niya. Ano po, pagdating ng panahon, di na siya makatutulog sa lahat ng mga ministry na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Patient lang, mga kapatid. Bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Kapag ang Panginoong Jesus dumating sa rapture, kinuha niya tayo, yung faith, mawawala na. Bakit, preacher, mawawala? For we walk by and not by sight. Nakita mo na siya. Ano pa kailangan mo pananampalataya? Nandun ang Diyos. Nandun na si Kristo. No faith. Okay, ano pangalawa? Hope. What is hope, di ba? Looking for that. Pag nandun ka na sa blessed, hope pa ba yun? Hindi na, reality na yun. So, yung faith, alis na. Yung hope, tanggal na. Anong mananatili? Charity. Ba't matatanggal ba yun throughout eternity? Hindi. Faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Pananampalataya natin, matitigil kapag tayo kinuha na ng Panginoon, tapos na. Nakita mo na Pangalawa, yung pag-asa. Kapag tayo kinuha ng Panginoon, wala na. Bakit mo pa-aasahan? Nandyan na. Pero yung charity, mga kapatid, all throughout eternity, nandyan yan. Amen, nandyan. Purihin ng Diyos. So, yung kanina inaalud ko na verse, Colossians 3:14 po yun. Colossians 3:14. And above all these things, yung pag binasa nyo yung pataas dyan, sabi niya, higit, mas nakaangat, mas mataas sa lahat ng mga bagay na yan. Ano po yun? Put on charity, which is the bond of perfectness. Which is the bond of perfectness. Amen? So, charity suffereth long and is kind. For the most part, mga kapatid, we need to be patient with believers and unbelievers alike. So, magkaroon tayo niyan. May manifest sana sa buhay natin yan, sa pananalita natin yan, sa pamamaraan ng pag-react natin sa mga bagay-bagay, yung bagay po na yan. Ano po? Kapag tayo na-experience mo yan at naranasan mo na itong charity na to, pinamumuhay mo to, napakaganda, lalago ka lalo. Lumalago ka na, lalago ka lalo bilang Kristiyano. Ano po? Nakita mo isang young people. Tagal na nitong Kristiyano. Diba? Yung Bible niya, sira-sira. Tagal na nitong nag-church dito. Di pa rin bumili ng sarili niyang Bible itong tao na to. May bagong cellphone naman. Pero hindi makabili ng Bible. Diba? Kung knowledge lang ba, wasak na wasak siya sa'yo. Pero kung ikaw ay charity, diba? Pwedeng ang masasabi mo, ito, sira itong Bible. Bilad ko nga. Diba? Kesa wasakin mo siya sa nalalaman mo, tulungan mo na lang. Diba? Baka, kapag ikaw, binigyan mo pa siya, makita niya, pwede ko pala din gawin yun sa iba. Hindi nga lang ngayon, matututunan niya pa sa kanyang paglalakbay bilang isang kabataan. Pero, yung bagay, kapag kasi tama po yung tinatanim Tama ang tinatanim natin sa isang tao. Tama lang ng tama. Ano po? Puro ka pa bigay. Siya amig lang ng amig. Hindi pa siya nagbibigay din. Ano po? Amig lang ng amig. Kuha lang ng kuha. Nakikita niya yun sa'yo. Nakikita niya, salamat sa Panginoon na talagang nabibless ako. Talagang purihin ng Panginoon na nabibless ako sa ginagawa nila sa akin. Binibigyan nila ako ng ganito, binibigyan nila. Matatanim sa puso niya matatanim sa isip niya yun, It's more blessed to give than to receive yung verse ko, Ba't puro receive lang yata to? Diba? Baka it's time to give. Diba?
Time to bring back naman. O, kung yung kaya mo palang ibigay ngayon ay trucks, ibigay mo. Eh, yun palang ang kaya mo eh. Kung ako ay pagpapalain ng Diyos, bibigay ako sa church ng ganito. Kung ano lamang po yung kaya natin ngayon, yan ang ibigay mo. Hindi ka hinahanapan ng Diyos nang wala ka. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos nang wala po tayo, mga kapatid. Kung ano yung meron tayo, maging steward tayo dun sa bagay na yun, ibigay natin sa Diyos. Paggamit natin sa ministry. Amen. Kahit yung mga technology na meron kayo, paggamit nyo sa gawain ng Panginoon. Puro tayo paganda. Puro tayo pagwapo. Puro pa tayo padami ng followers. Diba? Dami likes, pero ang Diyos sad. Amen? Dami nating followers. Pero ang Diyos sa atin, hindi tayo pinapollow ng Diyos. Wala. Wakwenta, no? Romans chapter 14. Romans chapter 14. Verse 16, no? So yun po yun. Haba dun, ha? Let not then your good be evil spoken of. Bakit daw? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So tatlong bagay po, no? What is the kingdom of God? No? Ano yung sabi, what is the kingdom of God? So yun yung tanong. So yung sagot ni Pablo, hindi siya meat and drink. Hindi siya meat and drink, no. What is the kingdom of God? Tatlong bagay ang binigay ni Pablo sa atin. That is the kingdom of God. Una, the kingdom of God is righteousness. Pangalawa, peace. At pangatlo, joy in the Holy Ghost. Okay? So, the kingdom of God is A, righteousness, B, peace, and C, joy in the Holy Ghost. So, yan po yung tatlong bagay po na yon. Ano po? So, sabi niya, sa verse number 18, he that in these things serveth Christ. So, kapag naglingkod ka daw sa Diyos in these things, sa tatlong bagay na to, pag naglingkod ka sa Diyos, serveth Christ is acceptable to God and approved. Gusto mo maging katanggap-tanggap sa Diyos? Gusto natin maging katanggap-tanggap ating service sa Panginoon? Serve Christ in these things. So natin siya paglilingkuran, righteousness. Sampa, kapayapaan. At sampa, joy in the Holy Ghost. Okay, so sabi niya, kapag tayo naglingkod sa Panginoon sa tatlong bagay po na ito, acceptable to God. Katanggap-tanggap po sa Panginoon. So 1 Corinthians chapter 12, so, bilisan ko lang konti. Okay. 1 Corinthians chapter 12, verse 23. 1 Corinthians 12:23. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Nakita niyo po yung verse 25? Anong ang will ng Holy Ghost? No schism in the body. No schism in the body. So, kapag merong schism in the body, natutuwa bang Holy Ghost o hindi? Kapag merong pagkabahabahagi sa katawan ni Kristo, natutuwa ba si Kristo o hindi? Ang Diyos. Hindi po. So, paano mo ma-obtain yung joy in the Holy Ghost kung malungkot siya? So, doon tayo magtatanong, katanggap-tanggap ba kaya yung ating paglilingkod?
kung ganun nangyari. So, without joy of the Holy Ghost. Verse 26, whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular, and God hath set some in the church, diba? Verse 31, covet earnest the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Ephesians 4. Ephesians 4. Ephesians 4. Basahin ko na lang yung verse 4 muna. There is one body. Verse 3 pala. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Okay. So, ang Holy Spirit, dapat po pala tayo nag-endeavor, nagsusumikap na panatilihin yung unity of the Spirit in the bond of peace. At ano po yung 7 unities na ito? Verse 4, there's one body, and one hope of your one Spirit, and even as you are called, one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, kalooban ng Holy Ghost na meron pong pagkakaisa pagdating po sa church. Amen? So, gusto ng Panginoon na meron pong unity. Keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 12, for the perfecting of the saints, the word of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, paano pala kung Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, kung itong tatlong bagay na to, sabi ni Paul sa atin sa Romans 14, dito tayo maglilingkod, this is acceptable to God. Tama po ba? Ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. So, on the contrary side, kung paglilingkuran mo ang Diyos, pero ang Holy Ghost, grieve. Hindi siya joyful, hindi joy ang meron. Kundi grievances. Nag-grieve yung Holy Ghost sa pamamaraan kung paano tayo naglilingkod. Ang tanong, katanggap-tanggap kaya iyon sa Diyos? Kasi dito daw he that serveth Christ in these things is acceptable to God. Kapag dito tayo naglingkod sa tatlong bagay nito, katanggap-tanggap sa Diyos. Pero kung grieve nga hindi joy, kundi grieve. Ang question ay, is it acceptable to God? Is it acceptable to God? Therefore, neglecting the Holy Ghost guidance and leading grieves Him and produces not joy in the Holy Ghost. So, hindi mag-produce ng joy yun kung nag-grieve ang Holy Ghost. Mga kapatid. Carnal divisions, strife, and envy displeases God, rendering our service unacceptable to God. Amen? Kaya, there's no room sa division, diba, strife, envy, mga kapatid. I learned a lot pagdating po yun doon sa part po na yun, pagdating po sa bagay po na yun. I have knowledge, I have doctrine, di ba? May nalalaman ako. Pero, dahil hindi ko pa alam, kaya nga, minsan nag-iisip-isip, kung alam ko lang yung nalalaman ko ngayon, at kung ganito lang pangunawa ko sa pangunawa ko ngayon sa kung paano ko naunawaan yung before, ba? Naintindihan nyo ba yun? Ibang istorya. Ano po? Ibang istorya talaga. Pero, nandito na po tayo Okay? At anong dapat natin gawin ngayon na nandito na tayo? Maglingkod tayo sa Panginoon, nakatanggap-tanggap sa Panginoon. At kaya tinuturo po sa atin, kaya tayo nagpipreach para matutunan natin kung paano maglingkod sa Diyos, nakatanggap-tanggap sa Kanya. Kasi, alam nga namang, give yourself as living sacrifice, di ba? Yun yung verse mo, Bible verse mo yun, Romans 12:1 and 2.
Tapos nabasa mo, do I give my body to be burned? And have not charity, it profited me na. Teka, living sacrifice na ako, susunugin pa yung katawan ko. Aba, wala pa rin kwenta yon. Kulang eh. Diba? Yung knowledge, walang charity. Amen? So, yun pala yung missing missing ingredient, no? Sa inyong nilulutong sopas. Follow two things sa Romans chapter 14. Romans chapter 14. So, charity kulang. Ano po? Romans chapter 14, verse... Okay. 19. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. For meat destroy not the work of God, all things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. So, burahin ko po ito. Dalawang bagay na lang sa ating pagtatapos. Dalawang bagay na dapat nating i-follow. Ano po? Kailangan daw nating sundan. Two things. Two things. Two things to follow. Number one, following Christ through Paul. Oops. Wala sa Bible yun extra biblical. Okay, two things to follow. Things which makes for peace. And things wherewith one may edify another. Okay, keyword. Peace, edify. Peace, edify. So, two things na we need to follow sa ating pong service, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Una, mga bagay na para sa kapayapaan. At pangalawa, para sa ikalalago, ikatitibay, ikalalakas na isa pong kapatid. Things wherewith one may edify another. So what is peace? Diba? Sa dictionary, yung isa kong kinuwang definition is state of reconciliation between parties at variance. State of reconciliation between parties at variance. Diba? Tayo, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nung tayo po ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, nagkaroon po ng kapayapaan tayo sa Diyos. Dahil tayo po ay enemies of God eh. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, siya po yung naging pamamaraan para magkaroon po ng reconciliation. Magkaayos po yung dalawang panig. Ngayon, sa ating pinag-aaralan, bakit mahalaga na tayo follow after the things which make for peace? Let's say, for instance, mga kapatid, na meron tayong mga kakilala na hindi tayo magkasundo. Hindi magkasundo, iba yung pinaniwalaan niya, iba yung pananiniwalaan mo. Okay. Naniniwala ka na pwedeng kainin mo kahit ano. Kahit baboy, kahit baka, kahit daba, lahat pwede mo kainin. Siya, hindi siya naniniwala siya sa sabadista siya eh. Naniniwala siya, kailangan niya lang kainin yung mga sa Leviticus, yung mga sinasabi ko. So, hindi kayo magkasundo. Okay? Kung maghihiwalay man kayo, dapat follow after peace pa din. Paano yung preacher? Hindi mo siya awayin. Sasabihin mo lang sa kanya, ate, let's agree to disagree na lang. Tayo magkaibigan pa din. Ganun talaga eh. Ako kasi, masarap kumain. Kaya okay lang sa akin kahit ano. Ikaw, hindi mo makain yung gustong kainin. Sige na, okay lang din. Diba? Hindi kita awayin, diba? Mapayapa pa din. Bakit? Kasi, hindi mo sinusunog yung bridge, yung tulay, na pwede niyang tawiran kapag nangailangan na siya ng tulong. Kasi one day, itong tao na ito, baka maubusan ng gulay sa market. Aba, magbago isip niya, wala nang gulay, teka, gutom na ako Teka, baka kailangan magbago na muna ako. Diba? At dumating sa point na kapag na-allow niya na o nagagawa niya na yung ginagawa mo, makipag-usap siya muli sa'yo, hindi mo siya kaaway. Hindi natin sila kaaway.
maibabalik yung relationship, hindi naman naputol eh. Kumbaga, nag-agree na lang kayo na hindi kayo magkaparehas talaga. Pero darating yung point na pag nangailangan siya ng tulong at ikaw nakatulong sa kanya, baka malaki pa tsansa na ma-win pa siya sa Panginoon. So, ang ating goal sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, gusto natin i-win yung mga tao. Pero alam natin na hindi lahat ma-win mo. At hindi lahat mag-a-agree sa sinasabi mo. Hindi lahat maniniwala sa sinasabi mo. Aawayin ka pa nila. Pero ikaw, huwag mo silang awayin. Follow after peace. Bakit? Para sa huli, diba? Para sa dulo ng takbuhin, baka isang araw, diba Charity? Hope it all things. Dahil sa dulo nito, baka mangailangan siya, baka naghahanap siya, nagsasaliksik siya, ano ba ang katotohanan? Ano ba talaga tunay na relihiyon? Naghahanap-hanap siya. At makita ka niya, teka nga, ito may alam to sa Bible eh. Okay naman kami nito eh. Hindi lang kami nagkasundo dati. Kausapin ko nga siya ulit. Diba? I-Viber ko siya. Kaya messenger ko siya. Kamusta ka, sister? Ganto. Ay, okay lang po ako, Tibini. Okay lang. Hindi niyo kilala yun. Lalapit din sa 18 yan. Okay, so, number 1, things which makes for peace. Okay, so yun po yung kailangan nating sundan. Yung mga bagay na which makes for peace dahil ang desire natin, di ba, maligtas yung mga tao, malaman nilang katotohanan, kung susunugin mo lahat ng tulay, wala silang dadaan na pabalik sa iyo. Di kayo nagkasundo. Ang pinag-aawayan nyo lang, mababaw lang. Sobrang babaw lang ng pinag-aawayan nyo. Tapos dahil sa pinag-aawayan nyo na yon, diba? Ang pinag-aawayan nyo pa, ang Diyos ba, kaya niyang lumikha ng bato na sobrang bigat, di niya kayang buhatin. Yan ang pinag-aawayan nyo. At sobrang pag-aaway nyo, pati pagkakaibigan nyo nasira. Yun po yung mga iiwasan po natin, mga kapatid. Ano po? Bakit? Dahil ang gusto natin mangyari itong taon na to, mawin natin sa Panginoon. So pangalawa, things wherewith one may edify another. So gusto natin, mapalakas sila sa Panginoon, mapatibay sa Panginoon. Okay? Pero ito, yung turo ni Pablo dito sa Romans 14, talagang ang context nito, brother eh. Wala pa naman ako nabasang unbeliever dun sa talata, pero ini-insert lang natin. Pero ang context, brother, mga kapatid. Brother. Meron tayo mga Krisyano, hindi talaga tayo magkasundo sa lahat ng bagay, pero follow after peace. Follow after peace. Pahabaan lang ng peace eh, di ba? Charity. Dapat meron. So we beseech people to know Christ. Huwag natin po silang harangan, huwag po natin silang pigilan gamit ang ating testimony. Gusto mo sila iwin sa Panginoon, gusto natin sila makilala natin ang Panginoon, pero yung ating namang testimony, sablay, mga kapatid, pangit naman. So, Romans 14, last verse 20, for meat destroy not the work of God, all things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. So, last verse, 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:10, last verse, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Amen? Tayo harap sa Panginoon, tayo hanap sa judgment seat of Christ. Hatulan tayo sa kung ano ginawa mo sa kanyang katawan, in his body, according to that he hath done. Kaya mga kapatid, I pray, ang lumalagong Kristyano, hindi mas nagiging selfish. Ang lumalagong Kristyano, mas lalo niyang natututunan papaano niya gamitin yung kalayaan na meron siya, hindi para mawasak yung ibang Kristyano, kundi para lumakas yung ibang Kristyano. Tumibay, matuto sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa tanghalin yung pinagkalap sa bawat isa. Dalayan ko po na kami po ay more and more putting on charity sa aming pong buhay, Panginoon. That we might learn how to be sensitive to the needs and to the weaknesses of other believers. Help us, Lord, to be more like Christ, to be more understanding, Panginoon, to be meek, not to be destructive, di kami nangwawasak, di kami nagkukos ng perishing ng ibang mga mananampalataya. Help us, O God, to be more like Christ, to know Him better, to know the love of Christ which passeth understanding. So, ipulatan po rin pasalamat, this time we pray. Amen.